Sisiguraduhin ko, dalawa lang ang pupuntahan kung sino man ang gumawa nito. Kung hindi kulungan, kamatayan! Tama, kamatayan ang dapat nakahantungan ng baboy na gumawa nito. Kamatayan! Alam mo namang di ko magagawang pumatay, sir. Mapunta man ako sa lugar na yon dahil nais ko siyang tulungan. Baka nakakalimutan mo, makapangyarihan akong tao. Marami akong pera. Lahat ay kaya kong bilhin. Lahat ay kaya kong paikutin! Gaano ba kasakit sa isang ina ang makitil ang buhay ng kanyang pinakamamahal na anak? Ano nga ba ang magagawa niya para lang makamit ang hustisya? Handa ka bang ilagay sa mga kamay mo ang batas o ipaubayan na lamang ito sa mga alagad ng batas? Magandang araw po sa inyong lahat. Ito pong muli si Dark Shadow, ang inyong tagapagsalaysay. Ang kwento na inyong mapapakinggan ay hango sa totoong kwento ng buhay. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadya naming binago upang mapangalagaan ang mga tauhang sangkot. Narito na po ang ating dula sa araw na ito. Bakit ba ako kinakabahan? Wala pa naman akong ginagawang kasalanan. Teka, ano yun? Nagkakagulo sila doon. Magmamadali ako. Excuse me? Excuse me po, ano po nangyari? May babae sa gilid ng ilog. Ano ho? Nakilala niyo ba? Ay, tignan mo na lang. Kilala mo ba? Pamilyar sa akin ng t-shirt na suot niya. Akong bumili ng t-shirt na yan. Alam ko kung kanino ko binigay ang t-shirt na yan. Ay, tignan mo na. Hindi pa naglalakas loob na lumapit ang mga tao ay may natatakot. Lalo kong kinakabahan. Ay, tulungan yung may ihahon yung babae! Ay! Tulungan nyo na! Ay, bilisan ninyo! Hindi! Ay, kilala mo ba? Ang kaibigan ko, anak ni Aling Fe! Ay, Diyos ko! Ay, kawawa naman! Mainit pa ang katawan niya. Ay, pakiramdaman mo iho ang pulso. Tumitibok pa. Mukhang hindi pa nagtatagal na naitapon dito. Ay, sige na. Tulungan na ninyo. Tatawag ako ng ambulansya. Ay, tulungan ninyo na. Sige ho, tatawagin ko rin pamilya niya. Sino may gawa nito sa'yo? Iniwan ka na lang dito sa gilid ng sapa. Hello? Leonard? Bakit? Huwag kang mabibigla. Nakita ng mga taong kapatid mo. Nakahandusay sa gilid ng sapa. Malapit sa school na pinapasukan niya. Ano? Sige. Pupunta na kami dyan. Dumiretso kayo sa ospital. Papunta na kami doon. Sige. Pupunta kami dyan ni Mama. Nako, nandito na yung ambulansya. Tulungan nyo na. Madali kayo. Nagmamadali ang mga tao na tulungang maisakay si Sarah sa ambulansya. Nagmaisakay ito, kaagad na pinaandar ng driver ang ambulansya. Awang-awa si Leonard sa kalagayan ng babae dahil kusot-kusot ang damit, may dugo sa maselang bahagi ng babae. Bakas ang panggagahasa rito. Maya-maya pa nakarating na sila sa ospital. Agad namang inagapan ng mga nurse ang babae. Ilang sandali pa dumating na rin ang mag-ina na Sarina at Fe. Paging Dr. Lund to the nurses station. Anak ko, Sarah, gising na anak. Nandito na si Mama. Ma, ilang oras na tayo naghihintay dito. Hindi pa rin siya gumigising. Bunso, naririnig mo ba kami? Tita, magtiyaga lang po tayo. Sinabi naman po ng nurse na stable naman daw siya. Leonard, salamat at nakita mo siya. Hindi ko alam kung anong nangyari kung hindi mo siya nahanap. Oo nga. Salamat, Nard.
Saan mo ba exactly nakita si Sarah? Kasi pauwi na ako galing trabaho. Tapos nakita ko may mga taong nakatingin sa tabi ng daan. Akala ko aksidente na kotse, pero nang lumapit ako, nakita ko si Sarah nakahiga doon sa may sapa sa gilid. Sobrang dumi ng damit niya. May dugo sa mukha at sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. May dugo. Bakit may dugo ang anak ko? Hindi ko rin po alam, tita. Pero nung hinawakan ko siya, may pulso pa naman siya kaya agad akong tumawag ng ambulansya. Kagabi pa namin siya hinahanap. Hindi siya umuwi. Hindi rin sumasagot sa phone. Nag-alala na talaga ako. Kasi hindi naman siya ganyan. Palaging nagte-text yan kapag may pupuntahan. Oo nga po eh. Si Sarah mabait naman siya. Hindi niya dapat naranasan ng ganun. Good evening po. Family ni Sarah? Opo, Doc. Ako po ang nanay niya. Kumusta na po ang anak ko? Nakuha na po namin yung mga test results. Umupo muna ho kayo. May problema po ba, Doc? Well, based sa examination, may injury si Sarah na hindi normal sa isang aksidente. May signs ng assault. Assault? Anong ibig pong sabihin nun, Doktor? Ma'am, mukhang may nanakit sa kanya. At based sa physical evidence, may sexual assault na naganap. Ano po? Hindi. Sinong demonyong gagawa nito sa anak ko? Doc, sigurado po kayo? Ma'am, I'm sorry. Pero yun ang nakita namin sa examination. May rape kit din kaming ginawa para sa evidence. Hindi ako papayag na hindi magbayad ang may gawa nito sa kanya. Tita, umupo muna kayo. May isa pa pong problema. Yung CT scan niya. May swelling sa brain. Kaya hindi pa siya nagigising. Swelling? Gaano po kalala, Doc? Medyo malaki yung impact sa ulo niya. Kaya siya nasa coma ngayon. Pero nag-medicate na kami para bumaba yung swelling. Koma. Ibig sabihin, hindi siya makikising. Hindi naman po. May chance pa rin na gumising siya. Kailangan lang po natin maghintay. Bata pa naman siya. Malakas pa ang katawan niya. Gaano po katagal bago namin malaman kung... Hindi ko pa po masasabi exactly. Pero minomonitor namin siya. May mga test pa rin na ginagawa namin regularly. Gusto kong malaman kung sinong gumawa nito sa anak ko. Ma'am, naiintindihan ko po kayo. Inireport na rin namin sa police. May investigators na darating dito para sa case. Dok, anong pwede namin gawin para sa kanya ngayon? Manatili lang po kayong malapit sa kanya. Minsan, nakakatulong yung familiar voices. At mag-pray din po kayo. Hindi ko siya iiwan dito mag-isa. That's good po. Babalik po ako later pag i-check na po ulit siya. Kung meron pong emergency, tumawag lang po kayo sa nurse. Salamat po, Doc. Walang anuman po. Nakakapagpuyos ng damdamin ang sinapit ng kapatid mo. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na sasapitin niya ito. Ang bait-bait ng kapatid mo. Kawawa naman siya. Hayaan niyo po. Bukod sa mga pulis, gagawa din ako ng paraan para maagang malutas ang problemang ito. Sana'y gumising ng kapatid mo para siya nang makapagsabi kung sino ang hayop na gumawa nito sa kanya. Kawawa naman ang kapatid ko. Kalunos-lunos ang sinapit niya sa kamay ng mga debonyong gumawa nito sa kanya. Tutulong po ako para matukoy ang gumawa nito sa kaibigan ko. Oras na malaman ko kung sino ang gumawa nito sa kapatid mo, sisingilin ko siya ng mahal. Kabata-bata pa ng kapatid mo para sapitin ito. Hindi ko kaya, anak. Hindi ko kayang tingnan na lang siya ng ganyan. Parang gustong sumabog ng puso ko. Ang sakit-sakit ng sinapit niya.
Ang sakit-sakit para sa akin. Papatayin ko ang gumawa nito sa kapatid mo. Igaganti ko siya. Igaganti ko siya! Kapansin-pansin ang kakaibang kilos ni Aling Fe sa ospital habang tinitingnan ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang bunsong anak. Baka sa katawan nito ang paghihirap bago pinagtangka ang patayin. Kaya galit at puot ang nasa puso nito sa lumapastangan sa kanyang anak. Pagkatapos ng oras ng pagdalaw, nagboluntaryo namang magpaiwan si Leonard para bantayan ang kanyang kaibigan. Kaagad namang umuwi ang mag-ina sa kanila. Halos tuliro ang isip ng ina sa sinapit ng anak. Ma, kumain na po muna kayo. Kanina pa po kayo di kumakain. Mauna ka na, anak. Wala pa akong ganang kumain. Pero ma, magugutom kayo. Kailangan nating magpalakas. Hindi pwedeng papatay-patay tayo. Kailangan tayo ni Sarah. Hindi natin maipaghihiganti ang kapatid ko kung panghihinaan tayo ng loob. Ako lang ang gaganti. Ano? Kung meron mang kikilos para iganti ang kapatid mo, ako lang yun. Ako lang ang kikilos. Anong binabalak mo, ma? Basta hayaan mo muna akong makapag-isip. Pero ma, ako ang kinakabahan sa binabalak nyo. Mamaya, ano pang mangyari sa inyo? Hindi pwedeng kumilos kang mag-isa. Isa pa, hayaan natin ang mga alagad ng batas ang gumawa nito. Ma, ayokong mapahamak din kayo katulad ni Sarah. Kaya kung maaari ho, kung ano man po ang binabalak nyo, sabihin niyo po sa akin. Magtulungan na lang tayo. Makipagtulungan tayo sa mga otoridad. Nakinig lamang si Aling Fe sa anak, ngunit malayo ang iniisip nito. Kaya naging alerto si Sarina sa mga oras na yun. Ayaw rin niyang gumawa ng hindi maganda ang kanyang ina. Si Sarah, katulad din ng kanyang ina. Masyadong malihim, kaya't napapahamak. Pero sa isip ni Sarina, ayaw niyang mapahamak isa man sa kanila. Makalipas ang ilang sandali, habang patapos ng kumain si Sarina, napansin niyang wala na ang kanyang ina. Akala niya'y pumunta ito ng ospital para puntahan ang kapatid dahil sa pag-aalala. Sinundan nito ang kanyang ina. Ganun na lamang ang gulat niya nang papunta ito sa kagubatan ng alanganing oras. Anong gagawin ni Mama sa gubat? Kinakabahan ako Kanina lang, halos hindi ko siya makausap ng matino. Diyos ko, huwag niyo pong hayaang mapasama ang mama ko. Sana makayanan niya ang pinagdadaanan namin ngayon. Madilim ang paligid. Pero parang ang liksi niyang maglakad. Saan siya pupunta? Anong gagawin niya sa madilim na gubat na to? Lubang nakakatakot sa ganitong lugar, sa ganitong oras. Nasaan na si Mama? Bakit bigla siyang nawala? Ma? Ma? Mama? Nasaan na si Mama? Bakit biglang nawala si Mama? Ma! Ang mama ko! Ma! Nahintakutan si Sarina sa mga sumunod na pangyayari. Wala siyang ibang iniisip kundi ang kalagayan ng kanyang ina. Di niya lubos maisip kung bakit tumuho ang kanyang ina sa lugar na yun. Sari-saring mga katanungan ang nasa kanyang isipan. Lalo na ang pagkawala nito bigla sa gubat at ang biglaang pag-ihip ng malakas na hangin. Nang tuluyan ng hindi makita ang ina, dahil na rin sa takot, nagpasya na itong umuwi sa kanila. Nagbabaka sakaling pag-uwi niya, naruroon na ang kanyang ina. Pagdating niya naman sa bahay nila, naabutan niya si Leonard. Leonard, anong ginagawa mo dito? Pinayagan na rin kasi ako ng ospital na umuwi.
Salamat sa pagbabantay sa kapatid ko. Okay lang yun. Hindi naman pwedeng pabayaan ko ang kapatid mo dun. Sino pa ba naman ang tutulong sa kanya? Hindi tayo na lang magtutulungan. Saan ka nga pala galing? Bakit pawisan ka? Ha? Kuwan? Pati ang inay mo wala. Hindi siya pumunta doon? Hindi eh. Siya yung nakita ko sa gubat. Anong ginagawa niya dun? Merong hindi magandang nangyayari sa mama ko. Tulungan mo naman ako magdasal, oh. Na sana makayanan niya ang mga pinagdadaanan namin. Ang ikinatatakot ko ang mga ikinikilos niya ngayon. Ayokong mauwi sa depresyon ng ang mga nararanasan namin ngayon. Leonard, gusto ko siyang balikan sa gubat. Anong gagawin niya dun? Yun nga rin ang itatanong ko Bakit siya pupunta doon ng alanganing oras? Teka, wala ba kayong lahing may depresyon? Wala. Kung pupunta ka sa gubat, sasama ako. Hindi pwedeng mag-isa lang dun. Alanganin eh. Baka kung may mangyari pa sa'yo. Salamat Walang anuman. Ginagawa ko ito para kay Sarah. Matuwa man lang siya kapag nagkamali na siya. Pasensya na. Bakit humihingi ka sa akin ng pasensya? Dahil kahit na binastad ka ng kapatid ko, patuloy pa rin ang pagtulong mo sa akin. Dapat sana iniwan mo na kami. Pagmamahal naman kasi, hindi lang naman dahil may namamagitan sa inyo. Pwede namang ipakita ang pagmamahal sa kapwa. Yung handa kang tumulong nang walang hinihinging kapalit. Kapag nagkamali naman siya, plano kong lumayo talaga ng tuluyan. Hindi ko lang kasi maatim na umalis gayong may hindi magandang nangyari sa kanya. Kahit paano, naging magkaibigan din kami ni Sarah ng mahabang panahon. Awa naman ang naramdaman ni Sarina kay Leonard ng mga oras na yun habang naglalakad sila pabalik ng gubat para hanapin si Aling Fe. Muli nilang binalikan kung saan biglang nawala si Aling Fe sa gubat. Ilang oras din silang nagsisisigaw at naghahanap sa babae pero bigo silang mahanap ito. Kaya nagpasya na lamang ang dalawa na umuwi na lamang. Samantala, sa kalaliman ng gabi, habang ang mga buwan ay unti-unting nagkukubli sa makapal na ulap, isang di pangkaraniwan ang nagaganap. Ang paglakas ng isang mahinang nilalang, ang pag-uumapaw ng galit na nararamdaman. Sa kabila nito'y pag-alulong ng mga asong gubata at ang pag-angil ng mga kakaibang nilalang. Sa isang sulok ng paaralan, tahimik na naglalakad ang isang babaeng naka-hoodie na itim. Nakatago ang buhok sa loob ng hood, may dalang flashlight at screwdriver. Isang kakaibang Aling Fe ang kumikilos ng mga sandaling yun. Puno ng determinasyon at tapang na alamin ang katotohanan. Ayaw niyang hintayin ang pagkilos ng mga otoridad, kaya buong tapang niyang pinasok ang isang private school kung saan nag-aaral ang kanyang anak na pinagsamantalahan na noon ay nakaratay pa rin sa ospital. Matalas din ang kanyang paninig at paningin. Walang takot na pinasok ni Aling Fe ang school kahit may mga bantay ito. Naghintay si Aling Fe sa tamang timing. Nang malaman niyang nasa cafeteria ang bantay, dahan-dahang pumasok siya sa admin building gamit ang emergency exit na hindi nakalaka. Isang kapabayaan na napansin niya noong nandun pa siya nung hapon na yun. Nang makarating siya sa CCTV room, ginamit niya ang kanyang kuko na mas matulis pa para buksan ang laka. Hindi niya kailangan ang supernatural na kapangyarihan. Ang mga lock ng paaralan ay luba na, madaling buksan para sa isang taong may experience. Sa loob ng CCTV room, may mga monitor at hard drives. Dahil may background si Aling Fe sa electronics,
Dating technician siya bago naging nanay. Alam niya kung paano i-access ang mga files. Hinanap niya ang specific dates. Habang nagda-download siya ng files sa USB, narinig niya ang mga yabag papalapit. Mabilis niyang itinago ang USB at nagtago sa likod ng kabineta. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Bawal ditong pumasok. Authorized person lang ang pwede dito. Lumabas na kayo. Kailangan ko ng kopya ng CCTV footage noong Lunes ng hapon. Mahigpit mong pinagbabawal sa amin na ibigay kahit na sino man ang copy ng CCTV footage. Kung gusto nyo, magpaalam na lamang kayo kay principal. Alam kong hindi nila ako mapagbibigyan. Kaya sinadya kita. Humihingi ako ng may pakiusap. Alam nyo bang pwede kayong kasuhan sa ginagawa ninyo? Hindi pwede basta-basta ibigay ang CCTV footage. Dahil may itinatago kayo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi po talaga pwede. May protocol po kaming sinusunod. Pakiusap. Ibigay mo sa akin. Kailangan kong makita ang CCTV footage ng oras na iyon. Umalis ka na. Kundi tatawagin ko ang gwardya. Pwede kang makulong sa pagpupumilit mo. Sige. Kung hindi mo ibibigay sa akin ang kopya, mapipilitan akong saktan ka. Hetong USB ko. Ilagay mo ang kopya ng oras na iyon bago may mangyaring kahayupan na panggagahasa sa isang estudyante ng paaralang ito. Ilagay mo! Wag niyo ako sasaktan. Hindi kita sasaktan kung susunod ka sa akin. Yung footage nung Lunes. Bilis! Okay po. Kukunin ko po. Tahimik ka lang. Kapag sumigaw ka, hindi magandang mangyayari sa'yo. Bilisan mo! Opo. Kaano-ano kayo ng ginasa? Hindi na mahalagang malaman mo. Bilisan mo na lang! Opo. Eto na ho. USB na may copy nung footage ng Monday. Kapag nagsumbong ka kahit kanino, babalikan kita. Nakita mo kung gaano ako kabilis kumilos. Alam ko rin kung saan ka nakatira. Idadamay ko ang pamilya mo. Kung makikialam ka sa kasong ito, kaya itiko mo ang bibig mo. Opo. Ay, sino babaeng yun? Bakit ang bilis at ang lakas niyang kumilos Paano kapag nalaman ni principal ang nangyari? Siguradong matatanggal ako sa trabaho. Baka pati ako madawit sa kasong ito. Ay, buisit. Bakit kasi dito pa ito nangyari? Bakit dito pa sa paaralan namin? Gulong-gulo ang bantay na may hawak ng CCTV footage ng mga pangyayari bago ang nangyaring panggagahasa. Hindi niya namukhaan ng babaeng kumuha ng CCTV footage, pero malakas ang kutob niya mula sa pamilya ng ginahasang si Sarah nanggaling ang babaeng kumuha ng CCTV footage. Samantala, umuwi naman si Aling Fe ng alanganing oras ng madaling araw. Hindi pa rin nakakatulog ang anak nitong si Sarina na labis namang nag-aalala sa kanya. Kaya ganun na lamang ang kabang nararamdaman nito nang dumating sa kahina-hinalang kasuotan ang kanyang ina. Sino yan? Ma? Ikaw ba yan? Oo, ako ito anak. Bilis na, buksan mo! Ma, saan kayo galing? Bakit ganyan ang suot nyo? Anong ginawa niyo sa gubat? Sinundan ko kayo sa gubat kanina. Kaso, bigla na lang kayong nawala. Ano bang nangyari? Huwag na munang maraming tanong. Kunin mo yung laptop, bilis! Oh, bakit po? Nandito na ang susi. Para malaman natin ang nasa likod ng karumal-dumal na sinapit ng kapatid mo. Flash drive? Bilisan mo na. Buksan mo ang laptop mo. Opo. Kinakabahan ako sa inyo, Ma. Basta na lang kayong kumikilos nang hindi ko alam. Bilisan mo na. Heto na po. CCTV footage? Sa labas at loob ng school?
Paano kayo nakakuha nito, Ma? Hindi na mahalagang malaman mo. Ang mahalaga, nakakuha tayo ng lead na pwedeng makatulong sa paglutas ng kaso ng kapatid mo. May nakilala kayo sa school ni Sarah? Pareho nga kayong dalawa. Malihim. Basta na lang may mga nangyayari na hindi ko alam. Huwag ka na nga diyang mag-alala. Wala namang nangyaring masama sa akin. O siya, huwag nang maraming tanong. Buksan mo ang laptop mo para makita natin. Ito na po. Si Principal? Nandun siya malapit sa crime scene. Bago natagpuan ang katawan ng kapatid ko. Anong ginagawa niya sa lugar na yun? Siya ang nambaboy sa kapatid mo. Ma, hindi pa tayo nakakasiguro. Nandun lang siya sa pinangyarihan, pero walang malinaw na kuha na magkasama sila. Itong isa. Tumatakbo si Sarah palabas ng hallway ng second floor. Ayan o, pababa siya, patungo sa likod ng pinangyarihan. Baka may humahabol sa kanya. Wala na. Na-edit ng video na nabigay sa'yo, Ma. I-view mo lahat. Baka mayroong bahagi ng CCTV na nagpapakita na hinahabol ni Principal si Sarah. Sige na. Wala na talaga, Ma. Puisit! Nilinlang ako ng may hawak niyan. Hindi niya ibinigay sa akin ang buong kopya. May itinatago ngang principal na yon. Pero magagamit ko pa rin ito para makasuhan natin ang principal. Malakas ang kutob ko. May kinalaman siya sa nangyari sa kapatid mo. Buong akala ko, mabuting tao siya. At oras na mapatunayan na siya nga ang may gawa nito kay Sarah. Hindi ko rin palalampasin na nangyari. Magbabayad siya kung siya nga ang salarin sa paghahali sa kapatid ko. Magbabayad ang principal na yan. Kaya lang, hindi natin pwedeng ilagay sa kamay ang batas. Ito turn over natin sa mga pulis ang ebidensyang ito, Ma, para makatulong sa paglutas ng kaso. Mag-iwan ka ng kopya natin. Opo. Ma, pakiusap ho. Habang walang malinaw na ebidensya, huwag ho kayong gagawa ng anumang hakbang na ikasisira ng kaso. Kailangan kong hinay-hinay. Kung sakali mang may binabala kayo, sabihin niyo ho sa akin. Hindi pwedeng mag-isa lang kayo nakikilos. Sarina. May ipapangako niyo ba sa akin? Ma. Sige. Ayoko na kasing mapahama ka pa. Katulad ng kapatid mo. Kaya naisip kong mag-isa na lang akong kikilos. Para wala nang masaktan at mapahamak. Ganon din ho ang nararamdaman ko para sa inyo. Ayoko ring mapahama kayo. Natatakot din ako sa maaaring mangyari sa inyo, Ma. Kaya please, magkasama nating haharapin ang kaso na to. Anak niyo rin ako. At may pakialam ako sa sinapit ng kapatid ko. Nagpahinga na ang dalawa dahil madaling araw na ng mga sandaling yun. Hindi na rin kinulipan ni Sarina ang ina sa nangyari sa gubat at sa pagkakuha nito ng CCTV footage dahil alam niyang hindi naman magbibigay ng kahit konting detalye ang kanyang ina sa mga nangyayari. Kaya nagsawalang kibo na lamang siya. Nang makabawi na ng lakas, nagpa siya ang mag-ina. Nadali na sa mga pulis ang nakuha nilang ebidensya. Pagdating na mag-ina sa police station, agad nilang ipinakita ang USB sa inspektor. Matapos panoorin ang footage, nakita ng inspektor si principal sa pinangyarihan. Agad siyang nag-dispatch ng team para sa questioning. Agad din namang nagtungo ang mga pulis sa bahay ng principal para sagutin ang mga katanungan, lalo na sa nakita niya sa CCTV. Inspektor, anong kailangan ninyo? Mr. Anastasio, nandito kami para sa ilang katanungan tungkol sa kaso ni Sarah. Yung estudyanteng natagpuan sa sapa sa likod ng school ninyo. Bakit naman ako? Wala naman akong kinalaman sa nangyari sa kanya. Pwede po bang pumasok kami para pag-usapan to ng maayos? Sige, pumasok kayo. Maupo kayo. Salamat po. Mr. Anastasio, nakita po namin sa CCTV footage na kayo ang huling nakausap ni Sarah ng hapon
bago siya mawala ng mga sumunod na araw. Ano pong pag-uusapan ninyo? Kasi naman, Inspector, hindi ko rin alam kung bakit ako nandito sa CCTV kasi tinawagan ako ni Sarah nung gabi na yun. Anong oras po siya tumawag? Mga 7:30 p.m. Sabi niya nasa school daw siya at may kailangan kunin sa classroom kaya nag-alala ako kasi gabi na at delikato. Tapos, ano pong ginawa ninyo? Pupunta ako sa school para tingnan kung okay lang siya. Kasi bilang principal, responsibilidad ko ang safety ng mga estudyante. Lalo na kung gabi na. Nakita niyo po ba siya nung pumunta kayo? Wala na siya nung nakarating ako. Akala ko umuwi na siya kaya hindi na ako nagpursige. Sana nga pala hinanap ko siya. Bakit mo naman tatawagan ng isang estudyante ng gabi? Hindi po ako ang tumawag sa kanya, Mrs. Siya po ang tumawag sa akin. May phone record ako kung gusto niyong tingnan. Pwede po bang makita yung call logs ninyo? Eto po, Inspector. Makikita niyo dito. Incoming call from Sarah. 7:32 p.m. Ma, Alam kong hindi siya nagsasabi ng totoo. Alam kong nagsisinungaling siya. Bakit hindi mo nalang sinabi agad yan sa amin? Kasi syempre natakot ako na baka isipin ninyo may ginawa ako. Pero ang totoo nag-alala ako sa kanya kaya pumunta ako. Kaya lang pagdating ko ng school, hindi ko na siya nakita. Sinungaling! Magsabi ka ng totoo! maghunas dili ka, Ma. Tandaan mo ito, principal. Hindi ako natatakot. Kahit may mataas kang estado ng buhay, hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatunayan ng totoo. Alam kong may kinalaman ka sa nangyari sa anak ko. Naiintindihan ko po ang himutok ninyo. Kahit sino naman po magulang ang makaranas ng ganito, hindi maiwasang hindi magalit. Magpupuyos ang damdamin sa sinapit ng kanyang anak. Dahil hindi naman talaga basta-basta ang sinapit ng anak ninyo. Pero sana maintindihan niyo ko. Hindi ako ang suspect. Ako man, makikipagtulungan na malaman ang totoo. Sinungaling! Mrs., hindi pa tayo pwedeng mag-akusa kung wala pa namang ebidensya. Oo, nakita natin siya sa CCTV. Pero walang malinaw na ebidensya na aktwal na nakunan sa CCTV footage na siya nga ang gumawa ng krimen. Ma, kalma lang ho. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos ng aksyon. Inamin naman ni principal na oo nga, pumunta talaga siya doon. Pero wala naman talagang malinaw na kuha na siya nga ang gumawa nun. Hindi magtatagal. Lalanta din ang totoo. Oras na lumabas ang totoo. Magbabayad ng mahal ang gumawa nito sa anak ko. Hindi ako papayag na hindi magbayad ng mahal ang lumupastangan sa anak ko. Ma, tama na ho. Sir, pasensya na ho. Masyado lang emosyonal ang mama ko. Hanggang ngayon ho kasi, hindi niya pa matanggap ang sinapit ng kapatid ko. Nauunawaan ko. Pero umasa kayo. Tutulong ako sa paglutas ng kaso. Hindi ko pa rin kayo pipiliting maniwala sa akin na wala akong kinalaman. Pero patutunayan ko sa inyo na inosente ako. Pwede ko nga kayong kasuhan sa ginagawa niyo sa akin pero nais ko pa rin patunayan na malinis ang konsensya ko. Hindi ako ang gumahasa sa kapatid mo. Sasayangin ko ba ang propesyon ko na pinaghirapan ko na mahabang panahon? Ilang taon na lang magre-retiro na ako. Sisirain ko ba ang reputasyon ko? Tsaka anong dahilan ko para gawin yon? Hindi na nakaimik pa si Sarina at Fe sa mga sinabi ng prinsipal. Kaya malungkot silang umalis ng lugar na yun. Nagtungo sila sa ospital para kumustahin ang kalagayan ng anak nitong si Sarah na kasalukuyan pa rin comatose na mga oras na yun. Nagpaiwan si Sarina sa ospital para bantayan ang bunso niyang kapatid para kapag nagising ito, maitatanong niya agad kung sino ang salarin ng pagtatangka sa kanyang buhay. Si Aling Fe naman sa halip na umuwi,
pumunta ito sa bahay ng prinsipal para personal na kausapin kahit na alanganing oras ng gabi. Gulat na gulat naman ang prinsipal sa pagbubukas ng gate nila. Anong kailangan mo? Hindi ako magugulo. Sige. I-entertain kita. Gusto ko lang humingi ng tawad sa mga nasabi ko kanina. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko. Hanggang ngayon hindi pa rin nagkakamalay ang anak ko. Hindi ko na rin alam kung saan ako kukuha ng pangtusto sa gastusin. Tutulong ako. Bakit mo gagawin yon? Malapit sa akin ang mga estudyante ko. Nakita ko ang pagiging dedikado ng anak mo na makapagtapos. Ilang beses din siyang lumapit sa akin at humingi ng tulong kung saan daw siya makakahanap ng scholar. Hindi pa ba nasabi sa inyo? Nagpalso kasi ang scholarship niya mula sa mga Japanese community na tumutulong. Walang naibigay kahit ilang kusing sa school. Pero ayaw niyang umalis. Magsisikap daw siya na makahanap ng scholar para makapagpatuloy siyang makapag-aral. Sana'y nagsasabi ka ng totoo. Hindi kita pipiliting maniwala sa akin. Basta ako, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para matulungan ka. Mapatunayan lamang na inosente ako at wala akong alam sa sinapit ni Sarah. Kung ganon, wala ka man lang bang suspetsa na maaaring gumawa nito sa kanya? Mabutit na itanong mo yan. Bakit? Oo nga pala, ngayon ko lang naalala. Anong naalala mo? Makatutulong ang janitor ng school. Janitor, Ang alam ko, nanliligaw ang janitor sa anak mo. Minsan ko na itong nakitang magkasama silang kumain sa labas. Binalaan ko ang janitor namin pero sabi ng janitor, may gusto siya sa anak mo. Naisip kong warningan ang janitor dahil kawawa naman ang estudyante kung may iskandalo. salamat. Sana'y makatulong siya. Tama. Wala nang may mangyaring insidente. Nag-resign siya sa pagiging janitor. Bakit ngayon ko lang ito naisip? Saan ko siya matatagpuan? Titingnan ko sa record niya. Sana'y inosente ka nga at walang kinalaman sa pangyayaring ito sa anak ko. Para mawala ang paghihinala ko sa iyo, sana nga'y totoo ang sinasabi mo. Hindi mo lang ako nililito at hindi mo ipinapasa sa ibang simpatsya. Dahil kung hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Pagsisisihan mo ang araw na isinilang ka pa sa mundo. Matapos maibigay ang address ng janitor ng isang private school na pinapasukan ni Sarah, umalis na ito. Bagamat naruroon pa rin ang kawalan ng tiwala at pagdududa. Pero dahil sa nalaman niya na halos 3 taon lang ang agwat ng edad ng janitor, pinag-isipan ni Aling Pe ang mga pangyayari. Na posible kayang may kinalaman ang janitor. Pero hindi pa rin agad makapaniwala si Aling Fe. Binalikan niya ang prinsipal nang hindi nito nalalaman. Pero nang makita ang masidi nitong hangarin na matulungan sila sa kaso, isinantabi muna nito ang pagdududa sa prinsipal. Pagkatapos, tumungo na ito sa kanila. Kinabigla naman ito ni Sarina ang balitang natanggap ng ina. Teodoro Gabo? I-report mo sa mga pulis. Ang alam daw ng prinsipal, nanliligaw ang janitor na yan sa kapatid mo. Hindi siya mukhang janitor. Ha? Na-search ko ang Instagram niya. Hindi siya typical na janitor. Sa mga picture na pinupost niya sa ID niya, Baka may larawan silang magkasama ng kapatid mo. wala akong makita. Hahanapin ko siya. Sasama na ako. O sige, pero paano ang kapatid mo?
Hindi niya naman ho kailangan bantayan. At saka, nandun naman si Leonard. Mas mabuti na rin itong ginagawa natin. Bago man siya magkamalay, mahanap na natin ang hustisya sa sinapit niya. Hindi magtatagal. Mahahanap na natin ang salarin. Ibibigay natin kay Inspector ang impormasyon na ito. Sige anak, hindi ko maiwasan na hindi sisihin ang sarili ko. Ngayon ko nakita na hindi nga pala talaga ako open sa inyo. Ma, Lalo na sa kapatid mo. Maraming nangyari sa kanya sa school na hindi niya sinasabi sa atin. Marami siyang ginawa na hindi niya ipinaalam sa atin. Sa akin. Kaya sana anak, ikaw, huwag kang maglihim sa akin kung ano man ang nakabibigat sa'yo. anong nalaman niya sa principal tungkol sa kapatid ko? Nagpalso daw palang scholarship niya sa Japanese community na nangakong sumuporta sa kanilang pag-aaral. Nagsikap ang kapatid mo na makahanap ng scholarship pero hindi niya sinabi. Hindi ho kaya na-involve sa isang kilalang tao. Tapos, yun ang may kinalaman sa pangyayaring ito. Malalaman natin yan dyan sa taong pinapasearch ko sa iyo. Naniniwala ho ba kayo sa sinasabi ng principal sa inyo? Ayokong maniwala. Pero ikaw na rin ang may sabi at ang mga pulis. Wala tayong ebidensya na may ginagawa ngang kabalbalan ng principal. Nakita lang siya sa CCTV footage. Oo, nag-uusap sila. Pero hapon yon, oras pa ng klase. Noong gabi, nakita rin siya malapit sa pinangyarihan. Pero walang kuha na nag-usap pa sila ng gabing yon. Yung lalaking yan ang magiging susi natin. Sige ho. Sasamahan ko ho kayo. Pero, ire-report na muna natin sa mga pulis. Sige. Pero ma, tingnan niyo ho oh. Wala namang kaduda-duda sa janitor. Meron. Ano ho? Nag-resign siya. Matapos matagpuan ang katawan ng kapatid mo sa ilog. Sa likod ng school. Nag-resign? Oo. Kaya naisip ko, maaaring nagsasabi ng totoong principal. Pero oras na nagkamali siya, babalikan ko siya. Babalikan ko siya. Nag-umapaw ang galit na nararamdaman ng dalawa at ang matinding hangarin na mahanap ang hustisya sa sinapit ng kanilang kapamilya habang porsigido sila na mahanap ang dating janitor ng eskwelahan. Sa kabilang banda naman, pilit na itinatago at inililihis ang ebidensya sa mga nangyayari. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nanggaling sila dito? Natakot po ako si Sir Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Di magtatagal. Malalandad sa mga pulis ang nangyari. Paano siyang nakapasok? Hindi ko alam. Yung dalawang gwardya natin sa ibaba, nalusutan. Naibigay mo ba ang lahat ng kopya? Hindi po. Paano? Yung edited na po. Hindi ko na po ipinakita yung pag-uusap nyo ni... Tama na. Sige po. Sirain mo ang hard drive. Ang lahat ng files. Sir, lalo tayong pagdududahan ng mga pulis. Nakakainis. Paano kasi nangyari yun? Ayokong masira ang pangalan ko dahil sa iskandal na ito. Masisira ang reputasyon ko. Sir, anong gagawin natin? Maghahanap ako ng ibang magtatrabaho dito. Ikaw, magpakalayo-layo ka. Sirain mo ang lahat ng ebidensya bago ka umalis. Ano po kasing pinag-uusapan nyo ng gabi na yun? Nung estudyante? Wala ka ng pakialam. Wala ka rin maitutulong. Pasensya na po. Ay, kung kailan malapit na ako mag-retire, saka pa nangyari ito, masisira ang lahat ng pinaghirapan ko. Naniniwala po ako sa inyo, sir, na mabuti kayong tao. Hindi kayo masasangkot dito. Itiko mo ang bibig mo. Pareho tayong madadawit dito. Gawin mo ang lahat. Mawala lang ang lahat ng CCTV footage na magkasama kami. Lalo na yung nag-uusap kaming dalawa. Sinunod nga naman ng tauhan ng pribadong paaralan ang sinabi ng prinsipal, maging ito man
ay natatakot sa maaari niyang kasapitan, kaya sinunod niya na lamang ang mungkahi ng prinsipal na magpakalayo-layo. Samantala, kinabukasan, matapos ma-report sa mga pulis ang dagdag na lead tungkol sa kaso, nagtungo si Aling Fe sa lugar na nilipatan ng dating janitor. Ganun na lamang ang gulat nila nang makita itong nasa maayos na kasuotan at desente kung manamit. Sino kayo? Anong kailangan nyo? Ako ang ina ni Sarah. Ang ginahasa na pinagtangkaan pa ang buhay. Bakit po? Ano pong kailangan nyo? Anong relasyon mo sa anak ko? Gaano katotoong nalaman kong nagkikita kayo ng anak ko? Mrs. Magsabi ka ng totoo ng lahat ng nalalaman mo tungkol sa sinapit ng anak ko. Kung ayaw mong sayo ko ibunto ng galit ko, hindi ko paliligtasin ang gumawa ng kalapastanganan sa aking anak. Wala po akong alam. Bakit kayo nagkikita ng anak ko? Ma'am, Umamin ka! Magsabi ka ng totoo! nagsasabi po ako ng totoo. Wala akong alam sa nangyari sa kanya. Bakit umuwi ka ng madaling araw noong may nangyari sa anak ko? Saan ka galing? Anong ginawa mo? Kung may alam ka, sabihin mo na para maibsan ang galit ko. Dahil kung hindi, sisingilin kita ng mahal sa sinapit niya. Mas matindi pa sa sinapit ng anak ko. Ha? Paanong... Bago pa man kita puntahan, may tinanong na ako na nakakaalam ng araw na iyon. Bakit ganun? Mahirap na nga kami. Ididiin pa kami. Kung buhay lang sana ang anak nyo, hindi niya gugustuhin mangyari to. Anong alam mo tungkol sa anak ko? Wala ho kung alam sa nangyari sa kanya. Maging ako man, hindi ko nagustuhan ng sinapit niya. Sabihin mo ng totoo. Sinong nagsabi sa inyo na idawit ako sa kaso ng anak nyo? Hindi na mahalagang malaman mo pa. Ang gusto ko lang malaman ng totoo. Kung sino ang gumawa ng kahayupan sa anak ko. Si Principal. Sinong gumahasa sa anak ko at nagtangka sa buhay niya. Bakit ho hindi nyo tanongin ng Principal kung ano ang magiging motibo ko? Kung gagawin ko man yun. Hinding-hindi ko magagawa yun sa anak nyo. Kahit kailan, hindi ko siya magagawang saktan. Bakit nararamdaman ko ang kaba mo? Maniwala ho kayo. Hindi ko magagawa ang sinasabi nyo. Kung magkamalay ang anak ninyo, siya ang makapagsasabi ng totoo. Ha? Ano nangyayari sa inyo? Ayoko ng sinungaling! Maniwala ho kayo sa akin. Bakit nag-resign ka kaagad bilang janitor nang may mangyari sa anak ko? Dahil pinilit ako ng principal na magpakalayo-layo. Ano? Ayoko sanang umalis doon. Dahil gusto ko sanang malaman ng totoo. Pinilit kanyang mag-resign? Opo. Demonyo siya. Kung sino ang gumawa ng kasalanan, siya ang gumagawa ng paraan para mailihis ang lahat. Anong alam mo tungkol sa anak ko at sa principal? May gusto ang principal sa anak nyo. Kung may gusto siya, bakit niya papatayin? Hindi ko alam kung siya ang pumatay at kung bakit niya pinatay. Kinahasa ang anak ko at pinagtangka ang patayin. Mabuti na lang, hindi siya natuluyan. Ha? Buhay siya? Oo, pero komoto siya. Oras na magising ang anak ko, walang makaliligtas sa akin. Maniningil ako ng mas mahal sa sinapit ng anak ko. Mas matindi sa sinapit niya ang gagawin ko. Oras na malaman ko kung sinong demonyong may gawa nito sa kanya. Tutulong ako sa kasong ito. Kung tutulong ka, sabihin mo na lang sa akin kung anong nalalaman mo. Nagtuturoan kayo ng principal. Itinuturo ka niya at itinuturo mo rin siya. Kaya sabihin mo na sa akin kung anong alam mo. Baka mapatawad pa kita. Pero kung matutuklasan ko mismo sa sarili ko, tila mo lang ang walang latay. Nagsasabi ako ng totoo. Kung ganon, saan ka galing noong madaling araw na umuwi ka? Ang totoo po niyan, laging kami po ng anak nyo. Inilihim lang namin dahil kay principal.
Lagi na kasing nakasunod sa amin si principal eh. Umuwi ako ng madaling araw dahil naglasing ako. Nakipag-break kasi sa akin si Sarah. 2 araw bago nangyari ang pagtatangka sa buhay niya. Gusto ko sanang ayusin namin ang lahat. Pero siya na ang bumitaw. Sa sama ako ng loob ko. Naglasing ako ng gabing yun. Nang sabihin niyang mas mapapabuti raw ang buhay niya kung si principal ang pipiliin niya. Nagsasabi ka ba ng totoo? Opo, nagsasabi po ako ng totoo. Ano pong nangyayari sa inyo? Sinong lumapastangan sa anak ko? Sinong gumawa nito sa kanya? Sino? Galit na galit si Aling Fe dahil sa pangalawang tao. Wala siyang nakuwang sagot pero hindi siya nawala ng pag-asa. Alam niyang may alam ang dalawa. Nagpapasahan sila ng sisi. Naramdaman niya isa sa kanila ay nagsisinungaling. Kaya sa isip nito, lihim niyang mamanmanan ang dalawa. Galit itong umalis sa inuupang bahay ng dating janitor. Pagkaalis nito, isang tawag naman ang sinagot ni Gabo. Hello, boss. Galing siya dito. Anong gagawin ko? Sige, aalis na ako dito para wala na siyang babalikan. Nararamdaman ko, boss, na babalik siya rito. Boss, nakakatakot ang ina ni Sarah. Talagang desidido siya na mahanap ang salarin sa nangyari sa kanya. Ano ho? Tuluyan siyang papatayin? Boss, ang hirap ng pinagagawa niyo. Hindi ko magagawa. Nasa ospital siya ngayon eh. Boss, natatakot ako. Ang ganda-ganda ng buhay ko. Pero dahil sa ginawa niyo, nadadamay ako. Ayoko nang masangkot sa gulo niyo. Ayoko na. Nakarating na sa tunay na mastermind ng panggagahasa ang pagnanais ng magulang nito na hanapin ang tunay na salarin. Kaya gumawa na rin ng paraan para tapusin ang nakomatose na si Sarah. Sa kabilang dako naman, dahil sa mga nangyari, hindi mapigilan ni Aling Pe ang kakaibang nangyayari sa kanya, ang tuluyang pag-atake ng pagiging aswang sa kanya dahil malapit ng magkabilugan ng buwan, ang lihim na matagal nang itinatago, tuluyan nang malalantad. Kanina pa ang ingay ng mga manok sa labas. Pakonti pa naman ang manok namin. Hindi ko alam kung bakit nauubos. Lagi na lang nababawasan. Kahit marami ang manok namin, alam ko pa rin kung kulang o hindi ang mga manok. Ano yun? May tao sa likod bahay? Ma? Kayo bang nandyan sa labas? Sino kayo? Bakit yung kinakain ng mga alaga naming manok? Sino kayo? Diyos ko! Diyos ko! Gulat na gulat si Sarina sa kanyang nakita. Isang aswang na hayok sa laman ang kanyang nakita sa likod ng kanilang bahay. Madali naman itong nakaalis bago pa man dumating si Leonard. Natakot din ito nang marinig ang sigaw ni Sarina. Narinig kong sumigaw ka kaya tumungo ako rito. Nakakatakot ang itsura nung nakita ko. Anong nakita mo? Aswang ang nakita ko. Aswang? Oo. Hindi ako maaring magkamali. Aswang nga ang nakita ko. Sila yung kumakain ng mga alagang manok namin ni Mama. Kalma. Daan-daan lang. Sige. Kasi, nung nakaraang 1 linggo, napansin ko nagkakandawalaan ng mga manok namin. At kanina, kitang-kita ko, aswang ang kumakain ng mga manok namin. Kung ganon, delikado dito sa inyo. Bakit nagkaroon ng aswang dito? Hindi kaya ang nangyari kay Sarah, kagagawan din ng aswang? Kaya lang nung makita ko yung katawan niya wala namang bakas ng kalmot ang aswang. Maliban sa mga pasa niya sa katawan.
Walang kinalaman ng aswang sa nangyari sa kapatid ko. Pero kanina, aswang talaga yung nakita ko. Tara na sa loob ninyo. Baka bumalik yung aswang na sinasabi ninyo. Sige, tara na. Hindi talaga ako makapaniwala sa nakita ko. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa'yo pero lamang ikaw ang nagsabi. Maniniwala na ako. Siya nga pala, kaya ako naparito. Dahil sa kalagayan ni Sarah. Kanina kasi, napansin kong gumalaw yung kamay niya. Baka tuluyan na siyang magising. Sana nga magising na ang kapatid ko. Nasaan nga pala ang nanay mo? Umalis kanina. Iniwan nga ako eh. Ang usapan namin, magkasama kami nga alis kanina. Pero pagising ko kaninang umaga, umalis na siya. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin bumabalik. Ano bang nilalakad niya? Siya na lang ang magsasabi. Hindi ko rin kasi pwedeng sabihin. May kaugnayan ba sa kaso ng kapatid mo? Oo, Sige, hindi na ako magtatanong pa. Galing din pala ako sa presinto kanina. Hanggang ngayon, wala pa rin silang updates. Minsan naiisip ko, gusto kong tulungan ang nanay mo sa paghahanap ng hustisya. Kesa naman maghintay na lang tayo sa mga pulis. Mabagal yung proseso ng kaso. Hamo, hindi magtatagal. Lalabas na rin ang katotohanan. At sana talaga magising na si Sarah. Siya ang makakapagsabi kung sino ang tunay na salarin. Habang nag-uusap ang dalawa, si Fe naman kumikilos na mag-isa matapos ang nakagugulat na mga nalaman kay Gibo. Hindi mapakali si Aling Fe. Ang mga sinabi ng dating janitor, tuloy-tuloy na umiikot sa kanyang isipan. Kaya sa kabila ng pagtutol ni Sarina, nagpasya siyang bumalik kay Principal Anastasio upang harapin at tanungin ang buong katotohanan. Nagbalik ka. Kumusta ang pag-uusap ninyo ng janitor? Sa nakikita ko, isa sa inyo ang nagsisinungaling. Ipinapasa ang sisi sa iba para mapagtakpan ang kanyang kasalanan. Kala ko tapos na ang pag-uusap natin tungkol sa bakit na yan. May bago akong nalaman na kailangan mong linawin. Pumasok ka muna sa loob. Maupo ka muna. Ipaghahanda kita ng makakain. Hindi na kailangan. Sige, umupo ka muna. Ano ang sinabi niya sa'yo? Marami. Pero ang pinaka-importante, sinabi niya na may gusto ka sa anak ko. Na ikaw ang dahilan kung bakit sila na-break. Napipiliin daw ng anak ko ikaw kesa sa kanya. Ano? Hindi totoo yan. Sinungaling si Gabo. Bakit ka maniniwala sa taong yon? Ako pa talaga ang ididiin niya. Gaano katotoong sinasabi niya? Walang katotohanan ang sinasabi niya. Ako ang tumutulong sa anak ninyo para magkaroon ng scholar. Bakit mo siya pinilit na mag-resign? Yan ba talaga ang sinabi niya sa'yo? Kaya nga ako naririto para marinig ang panig mo. Totoo bang sinasabi niya? Hindi. Walang katotohanan ang sinasabi ni Gabo. Siya ang may problema. Siya ang obses sa anak mo. Kaya siguro ginagawa niya ngayon. Itinuturo niya sa iba ang kasalanan niya. Pero bakit mo siya pinilit na mag-resign? Hindi ko siya pinilit. Kasi nakikita ko, hindi appropriate ang relasyon nila. Principal ako. Responsable ako sa welfare ng mga estudyante. O kaya naman, ayaw mo may testigo sa ginawa mo kay Sarah? Wala akong ginawa sa anak mo. Bakit mo ba ako pinagbibintangan? Nagsasabi ako ng totoo. Ang tanging tungkulin ko lang, protektahan ang mga estudyante ko. My God, tumanda na ako sa profesyon ko, tapos gagawa pa ako ng kalokohan. Anong klaseng relasyon meron kayo ng anak ko? Wala. Walang relasyon. Bakit hindi mo maintindihan? Ayon sa Magna Carta ng mga tagapagturo, nagtatakda ng malinaw na hangganan sa pagitan ng mga educator at estudyante. Profesional na tungkulin ko ang pag-aalaga sa kanila bilang prinsipal.
Oy, bakit ka ganyan? Sinungaling ka! Okay ka lang ba? Alam mo ba ang sakit-sakit para sa isang ina na makita ang anak niyang duguan, pasag ang katawan, dahil sa demonyong tulad mo! Alam mo, Mrs., kung tutusin pwede kitang kasuhan sa ginagawa mo sa akin. Pinararatangan mo kung walang sapat na basyan ang pagpasok mo sa bahay ko. Pero hindi ko gagawin yun. Dahil nais ko pa rin tulungan kayo. Estudyante pa rin namin ang anak mo. May pananagutan pa rin kami sa kanya. Kung hindi ikaw, sino? Sino ang demonyong gumawa nun sa anak ko? Nakikipagtulungan na ako sa mga otoridad. Bakit hindi mo na lang hintayin ang pagkilos nila? Sila ang higit na mas makatutulong sa atin sa ikadadali ng kaso ng anak mo. Hindi ako maghihintay na lang. Hindi ko maatim na maghintay na lang samantalang nagdurusa ang anak ko sa sinapit niya. Samantalang buhay ang gumawa nito sa kanya. Buhay pa naman ang anak ninyo. Oo, buhay pa. Pero walang kasiguraduhan kung magigising pa siya. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, magagawa mo rin bang manahimik at maghintay na lang kung kailan kikilos ang mga pulis? Hindi ko kayang tiisin ang anak ko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko na ipaghihiganti ang anak ko. Kaya ikaw, huling pakiusap ko. Kung ano man ang nalalaman mo, sabihin mo na sa akin. Dahil kapag umabot sa hangganan, sa suktulan ng galit ko, at napatunayan ko na may alam ka, pagsisisihan mo ang araw na isinilang ka pa sa mundo! Hindi siya pangkaraniwang tao. Bakas na bakas sa kanyang mukha ang matinding galit. Hindi ako papayag na masira ang retirement ko. Kailangan kong pakilusin ang taong tatapos nito. Hello! Linisin mo na ang lahat ng kalat. Ayoko masira ang pangalan ko dahil lang sa kaso na ito. Tarantang kinakabahan na kinausap ni Principal Anastasio ang kausap nito sa telepono habang nanginginig ang mga kamay hawak ang cellphone. Isa lang ang nasa isip niya, ayaw niyang masira ang kanyang reputasyon na matagal niyang inalagaan. Kaya kahit anong paraan gagawin niya, magkaroon lamang siya ng malinis na exit sa serbisyo. Samantala, sa ospital naman, tuwa at kagalakan ang naramdaman ni Sarah nang magkamalay na ang kanyang kapatid. Ngunit pilit itong magsalita at hindi maintindihan ang mga sinasabi. Sarah! Salamat naman at nagkamalay ka na, Sarah. Baka makasasama pa sa kanya ang labis sa pagsasalita. Huwag ka na muna magsalita. Magpahinga ka na muna. Nandito lang kami. Si Mama, mamaya darating na siya. Si Leonard nga pala, siya ang laging nagbabantay sa'yo dito. Habang kami naman ni Mama, nag-aasikaso ng kailangan na gastusin dito. Hindi ko pa nga pala nasabi sa'yo. Ang alin? Bayad na ang lahat ng gastusin dito sa ospital. Ano? Sinong nagbigay? Sige lang, kapatid ko. Magpahinga ka lang muna. Huwag mo kaming masyadong alalahanin. Ikaw ang kailangang gumaling. Sige na, pahinga ka muna. Leonard, doon tayo sa labas. Sige. Ano ba yung sinasabi mong bayad na lahat ng bayarin? Oo, pati yung mga gamot, nabili na lahat. Sinong nagbayad? Sinong tumutulong kay Sarah? Hindi ko nga rin alam eh. Tinanong ko na rin sa billing section ng ospital. Hindi daw nila kilala. Meron daw talagang pilantropo sa ospital na tumutulong sa mga kapuspalad. Pero, hindi daw pinapasabi kung kanino galing. Yun daw yung agreement nila ng ospital at ng mga pilantropo. Kung ganun,
Dapat tayong magpasalamat. Yun talagang pwede nating gawin. Kumusta nga palang kaso ni Sarah? Nahanap na ba yung gumawa nito sa kanya? Wala pa rin eh. Pero mamaya, dadaan ako dun sa presinto. Sasama ako. Sige, Ang mama mo umuwi na ba? hindi pa nga eh. Mabuti na lang. May isang mabait na taong tumulong kay Sarah. Pati private nurse, meron na siya. Alam mo, nahihiwagaan ako sa kanya. Ang daming sikreto ng kapatid ko na unti-unting nalalantad. Sana tuluyan na siyang gumaling. Para makapagsalita na siya ng maayos. Nang sa ganun, siyang makapagsasabi kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Matapos ang pagbisita nila kay Sarah sa ospital, agad namang pumunta si Sarina at Leonard sa police station. Bagamat masaya sa pagkamali ng kapatid niyang si Sarah, hindi pa rin maiwasan ang lungkot na sinapit nito sa kamay ng masasamang loob. Mabilis ang paghakbang ng kanilang mga paa patungo sa police station. Hindi nila alam, isang matinding revelasyon ang sasambulat sa kanila. Isang bagong lead na ikamamadali ng kaso. Mabuti naman at napadaan kayo. May balita ako para sa inyo. Anong balita, sir? May progress na ba sa kaso ni Sarah? Sana naman ho, may magandang balita na kayo para sa amin. Umupo muna kayo. Eto, may napaka-importanting breakthrough tayo sa kaso. Nakakuha kami ng bagong CCTV footage. Hindi galing sa school, kundi sa isang tindahan malapit sa ilog kung saan natagpuan si Sarah. Talaga, sir? Ano hong nakita nyo? Nakita namin si Gabo, yung dating janitor. Lumalabas galing sa tabing ilog. Sa oras na ito, ay malapit sa estimated time na nangyari ang krimen kay Sarah. Si Gabo? Yung janitor ng school? Oo, yun nga. At hindi lang yun. Based sa timestamp ng CCTV, lumabas siya sa area na yun mga 2 oras bago natagpuan si Sarah ng mga tao. Ibig kong sabihin, siya talagang... Hindi pa natin masasabi na siya talaga ang gumawa. Pero definitely, person of interest na siya. Kaya iimbestigahan namin siya ngayon. Sir, may naalala ko. Nung nakausap namin si Gabo, parang may sinabi siya tungkol kay Principal Anastasio na may gusto raw si Anastasio kay Sarah. Anong eksaktong sinabi niya? Sinabi niya na dahil kay Principal Anastasio, kaya nag-break sila ng boyfriend ni Sarah, na mas pinili raw ni Sarah si Anastasio. Interesting. Kaya ba niya sinabi yon para ilipat ang atensyon sa principal? Yun din ang naisip ko, sir. Pero paano kung Paano kung may sabwatan silang dalawa? Si Principal Anastasio at si Gabo. Sa buwatan? Ipaliwanag mong theory mo. Sir, isipin nyo. Si Gabo nag-resign daw dahil sa principal. Pero paano kung hindi yun totoo? Paano kung pinaresign talaga siya ni Principal Anastasio? Kasi alam niya kung anong plano ni Gabo kay Sarah. O kaya naman, Kasabot siya ni Principal Anastasio sa ginawa niya kay Sarah. alam nyo, posible ang sinasabi ninyo. Tingnan natin. Si Gabo may access sa school. Alam niya ang schedule ni Sarah. Si Principal Anastasio naman may authority. Pwede niyang i-cover up ang mga evidence. Kaya nga, sir. Tsaka isa pa. Nitong nakaraan lang, may biglang tumulong kay Sarah sa hospital bills. Guilty conscience, kumbaga. Kung totoo yun, kung magkasabot nga talaga sila, hindi ko kakayanin ang ginawa nilang yun sa kapatid ko! Sarina, kalmado lang muna tayo. Speculation pa lang ang lahat ng ito. Kailangan namin ng solid evidence. Sir, ano pong susunod yung gagawin? Una, hahanapin namin si Gabo. Kailangan namin siyang makausap ulit based sa bagong evidence na ito. Pangalawa, iimbestigahan namin ng mabuti si Principal Anastasio. Paano niyo sila dadalhin dito? Baka tumakas pa sila.
May arrest warrant na kami para kay Gabo. Ang problema lang, hindi namin siya mahanap sa address na ibinigay niya sa school. Tumatakas na? Mukhang ganun nga. Kaya ngayon, mas suspicious pa siya. Bakit tatakbo kung wala siyang kasalanan? Sir, nagmamakaawa po ako sa inyo. Makagagawa po ba kayo ng paraan? Ayoko hong makatakas sa mga gumawa nito sa kapatid ko. Malalagay kami sa panganib kung paghalagala ang sospek sa labas. Sarina, ipinapangako ko sa'yo. Hindi namin pababayaan ang kaso ng kapatid mo. Lahat ng pwedeng gawin, gagawin namin. Sir, pwede ba kaming tumulong sa paghahanap kay Gabo? Hindi na. Trabaho namin yan. Kayo, mag-focus lang kayo sa pag-aalaga kay Sarah. Kailangan namin ng witness statement niya kapag tuluyang gumaling na siya. Sir, yung nag-sponsor sa hospital bills ni Sarah, pwede bang i-investigate niyo kung sino yun? Oo. Kailangan naming malaman kung sino yun. Maaaring may koneksyon yun sa kaso. Sir, parang mas malaki ang conspiracy nito kaysa sa inaakala namin. Kaya nga, kailangan naming maging mas maingat. Kung may sabuatan nga, hindi lang isa o 2 tao ang involved dito. Pwedeng mas marami pa. Grabe, hindi ko akalain na ganito na pala ang pinagdadaanan ng kapatid ko. Ang dami ng taong nai-involve sa kanya na ngayon lang namin nalalaman. At ang ikinatatakot lang namin, hindi kami safe ni Mama. Mag-iingat kayo. Huwag kayong mag-iisa, lalo na sa gabi. At kung may mapansin kayong kakaiba, tawagan niyo agad ako. Oo. Ano? Nakita nyo? Saan? Sige. Pupunta ako. Ano yun, sir? Nakita na raw si Gabo. Nasa labas ng bayan. Papunta ako doon ngayon. Sir, gawin niyo pong lahat para mahuli siya. Oo, gagawin namin. Kayo, umuwi na muna kayo. Tatawagan ko na lang kayo kapag may update na. Salamat, sir. Sana mahuli na ang tunay na salarin. Makukuha namin yan. Pangako ko yan sa inyo at kay Sarah. Mabilis na nagtungo ang investigador na si Mike at ang kanyang mga kasama sa labas ng bayan kung saan nila natagpuan si Gabo. Hindi naging mahirap ang paghuli sa kanya dahil mukhang pagod na ito sa katatago. Nang makita niya ang mga pulis, hindi na siya tumakbo pa. Parang may mabigat na pasanin sa kanyang loob. Gusto niyang mailabas, pero hindi niya magawa dahil sa takot. Dinala nila si Gabo sa police station para sa interrogation. Sa loob ng investigation room, dahan-dahang nagsimulang magbukas ang katotohanan na mas ikagugulat pa kesa sa inaasahan nila. Gabo, umupo ka ron. Alam mo na siguro kung bakit ka nandito. Alam ko, sir. Nakita ka namin sa CCTV footage malapit sa ilog kung saan natagpuan si Sarah. Ano ang ginagawa mo ron? Sir, mahabang kwento. Meron kaming oras. Sabihin mo lang kung ano ang nalalaman mo. Hindi ko ginawa kay Sarah ang akala ninyo. Eh bakit ka nandun sa lugar na yon? Bakit ka tumakas? Sir, takot ho ako eh. Takot ho ako. Hindi niyo ako paniwalaan. Magtiwala ka. Sabihin mo lang ang totoo. Sir, si Sarah, hindi ko siya ginahasa. Pero nakita ko kung sino gumawa niyo sa kanya. Sino? Sino ang nakita mo? Si Congressman Reyes po. Ano?
Congressman Reyes? Sigurado ka ba? Opo, sir. Sigurado ako. Amo ko siya. Amo mo? Anong ibig mong sabihin yan? Sir, scholar ako dati ni Congressman Reyes. Nung college ako, siyang nag-sponsor sa akin. Pero nung nagtapos ako, ginawa niya akong tauhan niya sa mga ganitong bagay. Anong klasing bagay ba ang sinasabi mo? Pinahahanap niya ako ng mga batang babae, sir. Mga estudyante na walang pambayad na tuition. Mga mahihirap ang pamilya. Ano? Ikaw ang naghahanap para sa kanya? Hindi ko gusto, sir. Ayoko po nito. Pero wala akong choice. Pinagbantaan niya ako. Sinabi niya papatayin niya ang pamilya ko kapag hindi ako sumunod. Kaya pala, kilala mo si Sarah. Oo, sir. Napansin niya si Sarah sa school. Nagagandahan kasi siya kay Sarah. At scholar pa. Sinabi niya sa akin na gusto niyang makausap si Sarah. At anong ginawa mo? Sir, una kong sinabi kay Sarah na may gustong kumausap sa kanya. Hindi ko sinabing si Congressman yun. Akala ko, sir, usapan lang ang mangyayari tungkol sa scholarship. Tapos? Pero nung nakita ko na hindi pag-uusap ang ginagawa niya, sinubukan kong pigilan, sir. Kaya ako naging close kay Sarah. Sinabihan ko siya na mag-ingat. Bakit hindi mo sinabi sa principal? Sa mga magulang niya? Sir, hindi niyo maiintindihan. Si Congressman Reyes. Sir, malaking tao yun eh. May mga kapit sa lahat ng lugar. Sa pulis. Sa gobyerno. Sir, sinong maniniwala sa akin? Kaya ka pala nag-resign sa school? Oo, sir. Sinabi ko kay Principal Anastasio na may emergency ako sa pamilya. Pero ang totoo, gusto ko nang lumayo. Ayoko nang maging parte ng ginagawa ni Congressman. Ang masakit pa dun, sir, idinawit ko pa si Principal Anastasio. Gumawa ako ng kwento. Pero ang totoo, si Congressman Reyes ang may kagagawan. Pero bakit ka nandun sa ilog nung araw na yon? Tinawagan ho ako, sir, ni Congressman. Sinabi niya na may trabaho daw ako. Pero nung narating ko yung lugar, nakita ko si Sarah. Duguan siya. Nandun ka ba nung nangyari? Wala ako, sir. Pagdating ko ron, tapos na ang lahat. Nakita ko lang si Sarah na wala ng malay. Nakahiga sa tabi ng ilog. Bakit hindi mo tinulungan? Bakit hindi mo tinawag ang ambulansya? Gusto ko gawin yun, sir. Pero biglang dumating si Congressman. Sinabi niya sa akin na kung magsasalita ako, papatayin niya ako at ang pamilya ko. Ano? Kaya ka pala tumakas? Sir, pagkatapos nun, umalis na ako agad. Hindi ko alam na buhay pa pala si Sarah. Akala ko patay na siya. Kaya pala may nag-sponsor sa hospital bills ni Sarah. Si Congressman Reyes yun? Pero sir, pakiusap po. Pabantayan niyo ang room ni Sarah sa ospital.
Dahil pwedeng pakana niya lang ang pagtulong para hindi siya pagsimpatyahan ng tao. Pero kapag nalaman niyang magaling na si Sarah, ipapapatay niya to. Sige, gagawin namin. Salamat ho, sir. Gago. Pedophile palang hinayupak na yun. Ilang bata na kaya naging biktima niya? Marami na, sir. Hindi lang si Sarah ang una. Pero siya ang unang ganitong nangyari. Bakit? Anong kakaiba kay Sarah? Lumalaban si Sarah, sir. Hindi siya basta-basta sumusuko. Kaya siguro galit na galit si Congressman sa kanya. Gabo, willing ka bang maging witness laban kay Congressman Reyes? Sir, natatakot ako. Malaking tao yun, sir. Baka... Gabo, kung hindi ka magsasalita, marami pang Sarah ang magiging biktima niya. Gusto mo ba yon? At dawit ka sa kaso ni Congressman. Sir! Poprotektahan namin kayo ng pamilya mo. Pangako ko yan. Pero kailangan namin ng testimonya mo para mahuli namin ang demonyo na yan. Sige, sir. Gagawin ko. Para kay Sarah. At para sa mga batang tulad niya. Finally, ngayon, makukuha na namin ang hustisya para kay Sarah. Si Congressman Reyes, hindi makatatakas sa ginawa niya. Calling all units! Calling all units! I need backup. We're going after Congressman Reyes. This is big. Over. Copy, sir. Units dispatch. Over. Habang abala ang investigador sa paghahanda para sa operasyon laban kay Congressman Reyes, sa kabilang dako naman sa tahanan ni Principal Anastasio, kinakabahan pa rin sa mga nangyayari. Hindi niya pa kasi alam na natagpuan na ng mga pulis ang tunay na salarin. Sa halip, nag-aalala pa rin siya na baka masangkot siya sa kaso. Nang isang tawag ang matanggap nito mula sa katiwala na namamahala sa CCTV system ng school para sa huling pag-uusap sana nila tungkol sa mga ebidensya. Nang sinabi ng katiwala na kailangan nila mag-usap ng personal bago ito tuluyang magpakalayo-layo, agad namang nagmadali si Principal Anastasio papunta sa school. Nang makarating siya sa security office, nakita niya si Carlos na tila may mabigat na problema. Carlos, anong problema? Bakit mo ko pinapunta dito? Sir, umupo muna kayo. Ano ba naman kasi ang nangyari? Sir, tungkol po sa CCTV footage na pinapaboran niyo sa akin. O ano naman tol? Hindi mo pa ba ginawa? Sir, hindi ko pa ginawa. Ano? Bakit hindi mo ginawa? Usapan natin yun. Ayokong masira ang exit ko sa trabaho. Matagal kong pinangalagaan ang pangalan ko. Madadawit lang dahil sa pagtulong ko sa isang tao. At ako pa mababaliktad. Ako pa ang madidiin. Kaya wala naman akong ginawa. Sir, wala naman po kayong kinalaman sa nangyari kay Sarah. Anong ibig mong sabihin? Sir, nakuha na po ng mga pulis ang tunay na salarin. Sino? Sino ang nahuli nila? Si Congressman Reyes po, sir. Congressman Reyes? Paano mo nalaman? Sir, nakausap ko po kanina ang isang pulis na dumating dito. Inihingi po nila yung mga CCTV footage ng school. Pero, hindi na para sa inyo. Para kay Congressman Reyes po. Oh, ibig bang sabihin? Oo, sir. Hindi na dito sa school ang nangyaring krimen. Sa labas po talaga, sa tabi ng ilog. Carlos, bakit hindi mo sinabi sa akin yan? Sir, nung una po kasi, akala ko kasi involved kayo kaya natakot ako para sa inyo. Matagal yun ang pinagsisilbihan ng school na to. At ako rin po. Ayoko kasi kayong mapahamak. Kaya itinago mo ang mga kopya ng CCTV? Oo, sir.
Kasi po, nung tiningnan ko yung mga CCTV sa araw na yun, wala naman pong masama sa ginagawa ninyo. Normal lang po ang mga kuha sa school at walang kakaiba. Kaya mo sinabi sa akin na may compromising footage. Sir, pasensya na ho. Takot lang po ako nung marinig ko pong may kaso si Sarah. Tsaka nakita ko kayo sa CCTV footage. May magkasama nga talaga kayo. Pero wala naman pong katuda-tuda. Tapos nung nakita ko pong kinakausap kayo ng nanay niya naisip ko baka... Carlos, salamat. Salamat sa ginawa mo. Sir, huwag na kayong mag-alala. Malinis na po ang record ninyo sa mga CCTV. Wala namang masamang makikita dun Hapon nakita kayong kausap ni Sarah sa isang sulok ng building. Kinagabihan, nakita ko kayo dun pero wala namang footage na nakausap kayo nung gabing yun ni Sarah nung mangyari ang insidente. Pero napatunayan naman yun sa chat message ni Miss Sarah, di ba? Na humingi siya ng tulong sa inyo. At sinabing nandun siya sa school sa oras na yon. At malinaw sa CCTV. Wala kayong footage na nagkita kayo ni Sarah nung gabi na yon. Ibig sabihin ligtas na ako. Oo, sir. At mukhang mahuhuli na rin ang tunay na salarin. Ay, salamat. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Sir, trabaho ko po ito. Ang protektahan kayo at ang school. Salamat talaga. Demonyong congressman na yun. Hindi ako palamura pero napapamura ako dahil sa kademonyohan niya. Pero salamat sa Diyos dahil lumantad din ang totoo. Magaan pa rin ang exit ko sa serbisyo. Salamat po, Diyos ko. Salamat. Ligtas na kayo, sir. Salamat nga. Akala ko pa naman mabuting tao ang demonyo na yon. Maraming beses pa naman siyang nag-visit dito sa school para sa scholars program. Oo nga po, sir. Madalas po siyang pumupunta dito at lagi pong tinatanong kung sino-sino ang mga scholars natin. Kaya pala laging interesado siya sa mga listahan ng scholars. Akala ko tutulong talaga siya. Mabuti na lang, sir, nahuli siya. Sana po, hindi na magkaroon ng ganong insidente. Tuwa naman ang naramdaman ng isang taong naghahangad na magretiro ng may malinis na pangalan dahil lumantad na ang tunay na salarin sa panggagahasa kay Sarah. Hawak na ng mga pulis ang tunay na salarin. Si Congressman Reyes ang matandang pedophile na naghahanap lagi ng mga batang estudyante. Ginagamit ang pera para lang masunod ang matinding pagnanasa. Samantala, sa bahay naman ni Sarina, masaya si Sarina at Leonard sa kanilang nalaman. Ngunit sa kabilugan ng buwan na yun, isang revelasyon na naman ang malalantad kay Sarina, ang tungkol sa lihim ng kanyang ina. Sarina, Leonard, tulungan niyo ako. Ma, bakit kayo aligaga? Hindi niyo na kailangang matakot dahil unti-unti nang nagiging maayos ang lahat. Mahuhuli na ang tunay na salarin sa panggagahasa sa kapatid ko. Hindi si principal at hindi rin si Gabo ang gumawa nun sa kanya, kundi isang congressman. Kaya pumanatag na kayo. Pero ako, may malaking problema. Anong ginawa niyo? Saka ko nasasabihin sa iyong lahat. Basta ginawa ko lamang ito para sa kapatid mo. Ginawa ko ang lahat para malantad ang totoo. Pero mali ang ginawa ko. Matagal ko nang tinalikuran ito, pero binalikan ko para mapadali ang paglutas sa kaso. Anong ginawa niyo? At saka, bakit may dala kayong mga kadena? Anong gagawin niyo dyan? Wala nang oras. Para ipaliwanag ko pa sa'yo, Sarina. Basta ikadena niyo ako. Leonard, tulungan mo si Sarina. Ikadena niyo ako, ang kamay at ang paa ko. Ito lang ang alam kong paraan
para hindi ko kayo masaktan. Sige na, bilisan nyo na! Ma, kinakabahan ako sa Bilisan inyo. nyo na! Mamaya ko na ipapaliwanag sa inyo ang lahat! Leonard, tulungan mo ako. Bilisan ninyo! Oo, ate. O ikaw, Leonard, ikaw ang magkadena sa akin sa paa. Ikaw, Sarina, sa kamay. Bilisan nyo na! Ayan. Naikadena ko na. Tapos na rin ako. Salamat. Salamat sa inyo. Ma, hindi namin alam kung bakit ka namin sinunod. Ano bang nangyayari? Anak, ano man ang matuklasan mo, huwag mo akong kasusuklaman. Huwag mo akong katatakutan. Ginawa ko lamang ito para sa kapatid mo. Pero sinisigurado ko, hindi kayo maapektuhan ni Sarah. Kung ano man ang mangyari, hindi man ako makabalik. Ingatan mo ang kapatid mo. Mahalin mo siya katulad ng pagmamahal ko sa'yo. Maging open kayo sa isa't isa. Hindi ko alam kung makababalik pa ako sa inyo. Anak, ito ang tunay nating lahi. Diyos ko! Umalis na kayo! Hindi ko kayo makikilala kapag... Sarina, lumayo na tayo! Pero, Ma! Naputol ang kadena! Nakawala siya! Nakawala si Mama! Susundan ko siya! Hindi mo na magagawa. Malayo na siya. Mabilis siya maglakad. God, buong buhay ko, namuhay ako sa lihim naming pagkatao. Ito ba ang dahilan kung bakit madalas naglilihim sa akin si Mama? Hindi niya sinasabi na may ganito kaming pagkatao. Kung aswang ang mama mo, aswang si Sarah, aswang ka rin. Pero wala akong nararamdamang kakaiba sa sarili ko. Hindi kaya si Sarah, ganun din ang nararamdaman niya. Masyado siyang malihim. Masyadong word. Yung akala ko okay kami. Tapos biglang magbabago ang mood. Hindi. Kung may ganun siya, hindi siya mabibiktima ng congressman na yon. Siya na lang makasasagot ng lahat. Siya ang makapagsasabi ng totoong nangyari sa kanya. Pakiusap. Huwag mong sasabihin kahit kanino ang natuklasan mo. Kayo na lang pamilya kong kumilala sa akin. Nagparanas na bahagi ako ng mundong ito. Mula nang itakwil ako ng mga tito ko, wala silang sinabi tungkol sa mga magulang ko. Kayo ang nagparanas sa akin na mahalaga ako sa mundong ito. Hindi ko makakayang siraan si Tita Fe. Handa ako siyang tulungan kahit sa anumang paraan. Ang kasong sexual assault laban kay Congressman Reyes naging mas malakas pa nang lumantad si Gabo bilang star witness. Detalyado niyang nailarawan ang nakita niya ng mga gabi na yun, kung paano ginamit ni Congressman ang kanyang posisyon upang makalapit kay Sarah. Ang mga scholarship documents na ginamit niya upang makuha ang personal information ng mga estudyante ang naging ebidensya laban sa kanya. Sunod-sunod na lumantad ang mga kababaihan na dating biniktima rin ni Congressman. 3 babae, lahat ay dating mga scholar. Natatakot lamang magsalita noon dahil sa impluensya at kapangyarihan ng akusado. Ngunit ngayon, nakakita sila ng pag-asa sa hustisya. Nagkaroon sila ng lakas ng loob para mag-testify. Umuusad ang kaso at tila makakakuha na ng hustisya si Sarah. Tuluyan ang gumaling ang dalaga mula sa mga pinsalang natamo niya. Handa niya nang sabihin ang buong katotohanan. Ngunit isang nakagugulat na balita ang dumating. Nakapagbayad ng malaking piyansa si Congressman Reyes. Nakalabas ito habang umuusad pa rin ang kaso.
Ang takot at pangamba muling bumalik sa mga tao, lalo na nang malaman niyang may kakayahan pa ring makagalaw si Congressman sa labas. Ang mga witness ay nagsimulang mag-alala para sa kanilang kaligtasan. Isang umaga, isa na namang nakagigimbal na balita ang kanilang nasagap. Natagpuang patay na si Sarah sa kanyang kwarto ayon sa mga doktor. Natural cause raw ang sanhi ng pagkamatay, ngunit ang mga nakakikilala sa kanya hindi naniniwala sa naturang pahayag. Pinagbintangan kaagad si Congressman Reyes na may kinalaman sa pagkamatay ng dalaga, ngunit matatag niyang pinasubalian ang lahat ng akusasyon. Sa harap ng mga kamera, nagpahayag siya ng pakikiramay at umuulit na walang kinalaman sa mga nangyari. Malungkot ding inilibing si Sarah. Ang pag-asa na makamit ang hustisya tila unti-unting naglalaho kasama ng kanyang pagkamatay. Ang taong makapagsasabi sana ng buong katotohanan ay wala na. Matapos ang libing, naging tahimik si Sarina at Leonard. Ngunit hindi mapanatag si Leonard. May alam siyang lihim tungkol kay Sarah na hindi niya sinabi kahit kanino. Isang gabi, hindi niya na nakaya pa napasanin ang nasa kanyang dibdib. Kinausap niya si Sarina. Inilandad ang katotohanan na matagal niya nang itinatago tungkol kay Sarah. Alam ko ang lihim ni Sarah. Anong ibig mong sabihin? Nakita ko siya. Nakita ko siyang nagbabago ng anyo. Katulad ng nangyari kay Tita Pe. Isang gabi, hindi ako makatulog. Narinig ko siyang lumabas ng kwarto. Sinundan ko siya. Nakita ko kung paano siya nag-iba. Aswang din si Sarah. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil kinausap ko siya pagkatapos nun. Nasabi niya sa akin, ayaw niya maging aswang. Hindi niya kayang tanggapin ang tunay niyang pagkatao. Sinabi niya kung kamatayan ng susi para mawala ang sumpa, gagawin niya yun. Ibig mong sabihin, Maaaring tinanggap niya na lang ang ginawa ni Congressman sa kanya. Hindi dahil hindi niya kayang lumaban, kundi dahil alam niyang yun lang ang paraan para makalaya siya sa sumpa ng inyong lahi. Sa huli, ang katotohanan ay mas komplikado pa sa inaakala nila. Si Sarah, hindi lamang biktima ng isang makamundong krimen, kundi pati na rin ng isang sumpa na dala ng kanilang dugo. Sa kanyang pagkamatay, natagpuan niya ang kapayapaan na matagal niya nang hinahangad, ang paglaya sa pagkakaiba na hindi niya kailanman kayang tanggapin sa kanyang buhay. Ilang linggo matapos ang libing ni Sarah, nagsimula ng magplano ng paghihiganti sina Sarina at Aling Fe. Mananahimik na lang sana sila, ngunit nang ipapatay ni Congressman si Sarah, doon tumindi ang galit na mag-ina sa kanya. Sa isang private resort sa malayong lugar, naghihintay si Congressman Reyes ng isang napakagandang babae na ipinakita sa kanya. Hindi niya alam na ito si Sarina. Inayusan, naka-makeup, pinaganda upang hindi siya makilala. Ang dating simpleng dalaga ay naging isang stunning na babae, kaakit-akit at nakatatawag ng pansin. Buong akala ni Congressman, isang bagong customer ang kanyang makakasama. Talaga kapag may pera, I can get what I want. I can have what I want. Lahat ng gusto ko, nakukuha ko. maganda pala kapag may pera. Totoo pala ang kasulatan. Money is the root of many evil. Siyempre. Tingnan mo nga. Nandito ka ngayon sa harap ko. Kung magiging babait ka sa akin, anumang meron ako, mapapasayo.
Pera, properties, influence, lahat yan makukuha mo. Hindi mo ako sasaktan. Hindi mo gagawin sa akin ang ginawa mo sa mga nauna mong babae. Para sa kagaya mong maganda? Oo. Basta't masunurin ka lang sa akin, hindi ko gagawin yun. Tsaka, isa pa, ikaw ang babaeng hindi karapat-dapat saktan. Babaeng karapat-dapat ingatan at mahalin. I like you na. Good girl. Halika nga rito. Lumapit ka sa akin. Ano pong gusto niyong gawin ko? Magaling ka talaga. Kagaya ni Sarah noon. Demonyo! Congressman, may mahalaga po kayo may sasabihin sa inyo. Mamaya na yan. Pagkatapos ng ligaya ko rito. At ito na ang huling ligayang mararanasan mo sa buhay mo. Importante yun, Congressman! Mamaya na sabi. Buisit ka. Nasa climax ako ngayon. Huwag mo akong iistorbohin. Sige na. Ituloy mo lang ang ginagawa mo. Oh, ang sarap. Ang talap-talap. Amoy sariwa ko. Pero magaling. Oh. Narinig mo na ba ang sinasabi? Kung ang kanan mong mata ang sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isa sa mga bahagi ng iyong katawan kesa ang buong katawan mo ay mapatapon sa impyerno. Oh, simulan mo na kasi. Huwag mo nang damihan pa yung mga seremonya. At kung ang kanan mong kamay ang sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Bilisan mo. Sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isa sa mga bahagi ng iyong katawan kesa ang buong katawan mo ay mapunta sa impyerno. Okay lang. Basta kung sa impyerno, kasama kita. Oh, talap-talap talaga. Kung kaligayahan mo ang sanhi ng iyong pagkakasala, mabuti pang putulin kesa Anong ginagawa mo? Teka! puputulin ko ang kaligayahan mo! Para kay Sarah at sa lahat ng mga batang sinaktan mo! Ang hustisya ay hindi laging nadadaan sa korte. Sa aming mga aswa, ang hustisya ay iginagawad mismo sa taong gumawa nito. Ang pamilya mismo ang gaganti sa ginawa mong pagpatay at paglapastangan sa anak ko. Demonyo kayo! Kapul ko yung mga demonyo! Ikaw ang mas demonyo dahil sa ginawa mo. Ngayon mo sabihin na pag may pera ka, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. You can get what you want! Tingnan natin kung may magawa ba ang pera mo para maibalik ang kaligayahan mo! Ibalik na yan! E di ibalik. Ma! Nga! Anong gagawin niyo, Ma? Ako na ang gagawa, anak. Ikaw ang pumutol. Pero akong magbabalik. Pero sa bunganga niya, nga! Kainin mong kaligayahan mo! Nga!